Yan, ang panote nila sa akin eh, you just live once, make every seconds count. Ah, may katotohanan yan ha. Diba? Ang cute. Nakikita nyo parang may resemblance siya sa Coron Palawan. Kaya, it is not that we're not excited about it. But, we're used to it, right? Those other nationality. Welcome to Halloween. Ito naman siya. With my channel. Ayan, it's another day here sa Vietnam. Another struggling but surviving day. Welcome to our channel, Hike with my channel. Ayan nga, magbubukas na naman tayo ng bagong series ng kwentuhan, ng lakwatsahan at kainan yan dito sa Vietnam. Good morning friend and welcome to Hike with my channel. No? And for today's vlog, ang gagawin natin kakain tayo ng mga pagkain nila dito na sa tingin namin ipapasa sa panlasang Pinoy. Para sa ganun magkaroon kayo ng idea pag nagpunta kayo dito sa Vietnam or specifically here in Old Quarter. No? Kaya nandito kami sa isa sa malapit sa aming lugar, dito sa kakainan namin ng banh mi. Alam naman natin banh mi is just like a sandwich. I have a friend. I have a friend, yeah. It's just like a sandwich. At dyan din sa Philippines, meron tayong mga banh mi version. No? Dito na maraming banh mi version. Oh, Ika, oh. Ika. Hello. Hi. Ayan. Ayan yung kinakainan namin ng banh mi dito. No? Just few meters away from Dream Central Hotel. Kakain kami ng banh mi. Sandwich lang naman siya na may iba-ibang palaman, iba-ibang version. No? Marami naman silang, or may menu naman sila para pagpilian nyo at mga may description, and some of the seller is kind enough para tulungan ka kung ano yung mga laman ng banh mi. So our first stop is eating this banh mi sandwich, yung pinaka-staple food nila here in Vietnam. And ito friend, sinubukan namin yan. Masarap yan kung may cheese. Kasi marami kami nakikita dito sa tabi, no? Sabi na parang tinapay, hindi naman. Oo, lahat chili lagyan natin. Para siyang meatloaf. Oh. Turo nyo na lang pag ano, nakita nyo sa kalye. Ano to, malalapat, no? Masarap, masarap. May malapad, may bilog, pero hihiwaan lang kayo ng part pag gusto nyo. Masarap siya. Pasado to sa panlasang Pinoy. Pasadong pasado. Kain. Ang tagal ng trips niya. Kaya try this. Pag nandito kayo sa Vietnam, lalo na sa Old Quarter, maraming ganito. Baka magtaka kayo, kala nyo tinapay, hindi siya tinapay. Yan. So ito na friend, kinakain natin is yung banh mi. In order ko ngayon is yung may salted egg. Masarap siya. May kanya-kanyang palaman, depende na lang sa gusto nyo. May pork, may chicken, may beef, may vegetable, meron pa nga french fries kasama. Kaya depende na lang sa inyo. Tanong nyo na lang yung nagtitinda, mababait naman sila. Very accommodating sila. Itong naging pangselba namin dito every breakfast. Ha? Ayan mga Frenny, 12 noon na. And it's time for lunch. Titingnan namin kung nandun pa yung kinainan namin last time. Masarap siya, parang rice toppings. May pork, may chicken, may egg and sausages. Tingnan lang natin kung available pa. Kasi masyado siyang mabenta, no? Tsaka mura kasi. Itong pagkain namin for lunch mga friend. Dami. Sarap siya, para siyang adobo na may itlog. Papasat siya sa panlasang Pinoy. Còn đâu? Sáng nay
có nước mà chị. Buwan mo. Có nước mà. Cắt mới không có cắt thế nào đâu. Nó phải cắt nhưng mà không cắt thì em là phải chị. Ui dồi ôi. Có nước ở đây không? Có nước thì đâu ạ? Tapos na kami mag-lunch. Yung nakita nyo kinain kanina na, masarap siya. Parang, Ngayon na parang adobo ang asado, hindi mo hindi. Oo nga. Parang rice topping siya na adobo. Tapos may itlog. Tapos ang ano doon, panibago eh. Yung liver spread, pwede palang ulamin yun. Masarap siya. Mura lang siya. Tapos may kasamang soya milk. So yung parang nasa 40 dong. Magkano yung 40 dong? O yun, hindi ko alam eh. Mamaya titignan natin kung magkano 40,000 doon. Ngayon naman eh, ayun, magugustuhan niyo yun. Pag napunta kayo dito, yun ang isa yun sa mga pwede nyo kainin. O yun, yung 40k dong, nasa 97, sabihin na nating 100. May budget meal ka na, masarap siya. Nasa tabi-tabi lang siya. After naman natin mag-lunch, susubukan naman natin yung egg Hanoi. Coffee egg Hanoi. Yan. Hindi pa namin natitikman yun. Punta ulit tayo sa Ho Kim Lake. Yung sa famous The Note Coffee or The Coffee Note. Meron daw coffee egg doon. Hindi namin alam kung ano pagkakaiba nun. Ito mga friendly, yung yung kagabi sa weekend night market yan. Malinis na siya. Mamaya ulit 8 o'clock yan, magkakagulo na naman yan, 8 to 11 p.m. Ito friendly yung lugar gabi, no? Napakaraming tao. Ngayon yan, wala na, maluwag na siya. Yan. Tapos na yung activities dito sa may yan, no? Kaya tahimik na ngayon. Nandun tayo kumain, no? Sa Yenli Yours. Puno yung The Note Coffee yan dito. Banda dito. Jam-pack sila, kaya balik na lang kami mamaya. Subukan namin yung egg coffee. Kaya dito muna tayo sa tabi-tabi. Kaya kain muna tayo ng ice cream bago tayo mag-egg coffee. Dahil na-reject kami sa The Coffee Note o The Note Coffee dahil sa dami ng tao. Decide lang to ng egg Huan Kim Lake. Ang tip ko sa inyo, no, tulad nitong tubig na to, 10,000 dong to, pero dito sa may vending machine, dito sa vending machine, yan, 5,000 dong lang. Kaya kung may vending machine kayo makikita, doon na lang kayo bumili kaysa doon sa mga may pwesto. Mas makakatipid kayo ng half the price. Yan, natip yan. Ayan. Ito yung The Note Coffee. Subukan natin egg coffee ngayon dito. Yan, The Note Coffee. Thank you. May panood pa pala sila. Ano sabi? You just live once, make every second count. No. So totoo yan. Subukan natin ngayon egg coffee dito sa Note Coffee. Yan. May namulutang na itlog. Talaga? Oo, yun. Itlog ba yan? Oo. Ang Frenny. Ito yung mga famous na kapingin na dito. Egg coffee. Egg coffee. Hindi natin alam kung malansa siya or what. Doon tayo lumipat. Ayan mga Frenny, nakapasok na rin tayo dito sa Note Cafe. Kanina medyo puno pa siya, no? Pero ngayon medyo maluwag na. Kaya pag pupunta kayo dito, mga bandang hapon, no? Early morning, may panood pa sila yan. Tapos titikman natin ngayon yung egg coffee nila. Ito yung mga isa sa mga attraction dito sa Old Quarter or sa Hanoi, yung egg coffee nila. Tikman natin kung anong nasa. This is egg coffee. Yan. Parang makrema siya. I hope pumasa sa panlasa natin to. No, para sa ganon, alam nyo na ang mga pwedeng yung tikman just in case nandito na kayo. Ikaw ba nasarapan? Ha? No comment siya. Ito ang tsura niyan. Kaya tinawag na Note Cafe kasi pwede ka mag-iwan ng mga notes. Mga sticky notes na yan. Hanggang third floor sila eh.
Nandito lang to malapit sa Hokkien Lake. Yan. Yan. This is Hokkien Lake. Hokkien Lake. Tawid lang kayo dyan. Yan. This is the Note Cafe. Ayan o, Note Cafe. Ngayon titikman na natin kung ano lasa nito. Sarap siya. Sarap. Matamis siya, makrema. Hindi mo malalasahan yung ano, yung egg, no? Wala yung lansa niya. Kasi usually pag inano natin egg, medyo malasa, pero dito wala siyang lansa. Kaya sa mga coffee lovers, magugustuhan nyo to. So ayan, natikman na natin yung egg coffee nila. Nakahabol tayo bago tayo lumayo sa bansang to. Okay siya, masarap siya. Kaya susubukan namin gayahin, no? Abangan nyo yan. No, min. Ito, gagawin ko. Gayahin mo. Abangan namin, order kayo, ha? So ito na dinner namin, friend. Puntang tawag dito. Parang mami. Ito lang yan sa tabi-tabi. Yan, napurgan na kami, Frenny, no? Sa noodles. Frenny, tignan nyo. Nakapahanan ng mga motor yung ano, sidewalk. Yan, tsaka lang kakain sa mga tabi-tabi, may upuan, may bangkito. Kaya masakit sa tuhod. So yan mga Frenny, no? Maliit na yung kalye, pinagpaparkan pa, kaya saka pa pupunta, di ba? Tapos yung mga motor, no, nakabalandra dyan, wala silang pakailan, wala silang pakils. Parang yung mga pulis dito walang ginagawa, parang hindi nang hinuhuli. Ganun ang sitwasyon dito, kaya kayo na lang mag-a-adjust. Talaga medyo chaos ang kalye nila dito, lalo na sa old quarter.